ang mga IP nag-experience sa discrimination sa eskwelahan, discrimination sa trabaho, ilinabi sa healthcare. Karamihan ng mga community members, sa dami ng burdens nila, hindi nila priority na mag-advocate para sa sarili nila. They feel na hindi naman sila pakikinggan. It's the only area of atin within the city. Dito sa area na to, nalaman nila na ate pala yung nagbili ng lupa diyan. Hindi kami papayag na magpasok yung mga ate. Magbibigay lang yan ng dumi sa ating barangay at linagyan nila ng bakod. We need to protect the welfare and the IP rights, and because yung mga IPs natin is the marginalized sectors, so they experience suffering, pain, boredom, despair, anxiety, depression, and also mental health. Dahil po sa hirap talaga parang mayroon kaming discrimination. Hindi daw sila iyan isakay sa ambulance ng hospital. Sabi ko sa nurse, hindi pwede na isakay niyo sa bus yung kasi hindi kailangan namin yung ambulance para pumunta rin or ano na vehicle para lamasig yung katutubo. 82 years old na yon. Hindi ganun ka-available sa kanila because they have to think of their basic necessities, basic needs. And then, pag nalaman ko na may sakit ako, may gamot. Pag walang gamot, gastos lang yan. So, another burden yan. Imbes that I have to work for this, I have to work harder. Siguro, ang iniikog na kato tungod sa mandayan sa kakulangan siguro kabulong o kung kakulangan sa paintindi man kanay tungod nagmasakita na mo nagmasakit ay tungod ginaisip na may kabataan yung ginapaeskwela paano doon kung mitras ko ita na nga ginasustin ko kadyang bulong di mo da siguro nga ang doon nag-abot sa anak panguna-una nga ayan lang nga maghipo. Tapos The healthcare system is really very biased, no, for people at the center, no. At the same time, the resources for the healthcare, no, and I'm not talking about just individuals in specific area. I'm talking about how institutions have not yet been able to serve the interests of the communities who need it the most.